Sa paulit-ulit na nating nararanasang baha, hindi na nga maitatangging tila nasanay na tayo sa pagtitiis. Pero sabi ng mga eksperto, hindi tayo dapat nagtitiis. Sino nga ba ang dapat sisihin sa tila pagiging manhid na nating mga Pilipino sa umano'y wala na sa lugar na resiliency? Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Habang tumataas ang tubig baha sa maraming bahagi ng Pinas, lalong-lalo na sa Metro Manila, marami na namang Pinoy ang nagagawa pang bigyan ng sense of humor ang sinapit na trahedya. Halimbawa na lang itong si ate, slay pa rin kahit baha na. Nagawa pang rumampa with her boots kahit pinasok na ng tubig baha ang bahay niya. Habang si kuya, chillin lang sa Gedli, feeling nasa resort. Ang dabarkads na ito, sa Espanya na nag-outing, meron pang nag-crystal kayak, baha ka lang, gutom si kuya. Nasalanta at naanod na nga ang mga gamit, nagagawa pa nating magpatawa. Kapag inispell natin ang salitang resilience, malamang P-I-L-I-P-I-N-O yan. Resilience ng mga Pilipino, gamit na nga ba at gasgas na ang kasabihang yan? Yung tinatawag nating resiliency point, parang tinatanggap na natin ito bilang bahagi ng ating buhay. Kumbaga, pagka pinakita mo yung tibay ng pananalig mo o yung tibay ng loob mo, kahit na may pagkukulang yung gobyerno, okay lang. Pagka na-normalize na yung government inefficiency, parang sasabihin natin, sige, babaha na naman, tara, mag-swimming na lang tayo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mainit-init pang inihain ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang linggo ang mga naging tagumpay ng administrasyon niya para tugunan ang pagbaha. Kaya hindi ba dapat ang tanong ngayon, anyari? On one hand, yung resiliency, mahalaga yan. Pero on the other hand, yung accountability, di hamak na mas dapat ginagawang prioridad. Siyempre, yung mga tao dapat patuloy yung paniningil sa dapat na binibigay sa kanila. Wala namang masama kung mapapangiti ka na lang sa mga nangyayari. Pero siyempre, yung galit, yung frustration, yung disappointment, dapat nandun yan. Yung pagngiti mo, hindi dahil natutuwa ka, dahil na-frustrate ka na. Nagiging kontento na nga ba tayo sa mga bagay na pwede namang baguhin? Kumbaga, parati na lang bang pwede na yan? Hindi ito usapin ng natural disaster lang na parang ipinapasa Diyos mo na lang. Tila ba maraming kasalanan ang Diyos sa atin? Mas maraming kasalanan yung mga nasa kapangyarihan kasi sila dapat ang nagninigurado na totoo, typhoon prone ang Pilipinas, pero may magagawa naman tungkol dito. Pero ayaw nilang gawin. Yun ang dapat natin itanong, ba't di nila nagagawa? Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng hearing ang Kamara at Senado tungkol sa nangyaring malawakang pagbaha bunsod ng Joint Forces na lakas ng Bagyong Karina at Habagat. Inquiry na naman. Babaha na naman ang plano para solusyonan ang problema sa pagbaha. Kailan kaya magiging waterproof ang mga Pinoy kapag may kalamidad at trahedya? Bakit hindi kaya sa halip na paliwanag ang hingin natin sa mga nasa pwesto, accountability o pananagutan naman ang habulin natin ngayon? Nagtatanong lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.